iniwan ko si Lord. Sabi ko, Lord, ipukurso ko muna yung career ko. Sorry. Hindi mo na kita dyan sa mapaprioritize. So, ang ginawa ko, inaanap ko yung yung career ko, pinurso ko. So, naging pulis ako 2019. Doon na po nagsimula yung itot na doon na mababago yung buhay ko. Pero what was happened is something different. No? I lost my way. I stuck in darkness, far from God. When I get my dream as a police officer, nakuha ko yung money, yung power, lahat ng means to do sa lahat ng gusto kong gawin. And then, nabuhay ako, no? Nagkaroon ako ng chance na maging, ako na yung naging God sa buhay ko. So, ako na yung nasusunod sa madaling salita. So, yan na yung babae, bisyo. I was not aware na I've been so hard na pala yung puso ko. Very corrupted na, evil. Hindi na ako nakakaramdam ng emotion. Marami tayong nasaktan na tao. And then, I was so selfish and blind. That's how I start. I live a miserable life. So, as I continue living that kind of life until somehow, last year, October 4, so hindi po ako pastor, hindi ako mahilig magbasa ng Bible, so wala po akong spiritual life. Talagang, po ako, dead in spirit, actually, talagang patay talaga. So, I had an attempt, suicidal attempt, no? I was so depressed, hopeless, yung mga time na yun. Feeling ko, pagod na pagod ako, I feel so lonely, so much emptiness yung nararamdaman ko. Beside of having meron akong brand new car, and then lahat ng girls and vices, and then I feel something missing. Sabi ko, I feel so empty. Hindi ko malaman kung bakit yung may ganun akong feeling. So I took my gun, and then when I was about to blow my head, sabi ko, tatapusin ko na to kasi hindi ko naman mahanap yung purpose ko. Sabi ko parang kahit anong gawin ko, wala. Hindi ko ma-satisfied, hindi ko mahanap yung satisfaction. And then, and God showed me how much He loves me. Nung nakatutok na yung baril sa ulo ko, and then, nag-scroll ako ng phone out to God. And sabi ko, Lord, please help me. Sabi ko, ikaw na magpatakbo ng buhay ko, Lord. Sabi ko, gusto ko i-surrender yung buhay ko. Sabi ko, sobrang gulo na ng buhay ko. So, I start bending my knees. Sabi ko, I cried out. Sabi ko, grief ako. So, sa harapan agad, sabi ko, I realized yung lahat ng terrible sin na ginawa ko. Sabi ko, I beg for forgiveness kay Lord. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako, Lord. Sabi ko, gusto kong hanapin ka sa buhay ko. Sabi ko, give me one last chance, Lord. Sabi ko, I want to surrender all. Ibibigay ko na lahat sa iyo this time. And then, sinurrender ko yung buhay ko. Sabi ko, please take lead. Sabi ko, every step I will follow, God. Sabi ko, and then, doon na nagsimula na pumasok si God sa buhay ko. Then after that moment, sabi ko, I invite Jesus. Sabi ko, Lord, naririnig mo ako. Sabi ko, pumasok ka sa puso ko ngayon. Sabi ko, baguhin mo ako. Sabi ko, ikaw yung mag-take ikaw yung mag-lead ng way. Sabi ko, napasok kayo sa Romans 6:7. Sabi ko, sabi doon we have to die with Christ. So, mapapalaya tayo doon sa power ng sin. Sabi ko, I start reading yung Bible. Simula akong meditate ng Word ni God. I start praying, devotion. I prioritize God. Sabi ko, wala akong ibang ginawa. Sinat ko yung social media ko. Wala na akong pinakikinggan. As of now, until today, wala na akong pinakikinggan. Wala na akong alam sa media, sa news. Puro patungkol lahat kay God. Focus ko sa Kanya. Sinunod ko yung sabi niya na seek first, sa Matthew 6:23, sabi, seek first the kingdom of God above all else, and then His righteousness, and all things will be added unto you. Yun, ginawa ko yun.